is a signal to the world that we are open for business. We are now open for business. This is Cesar Vallejos bringing you yet another episode to guide you in discovering your passion and growing your business as we learn from experts in the field. Sama-sama tayong matuto sa isa na namang makabuluhang usapan tungkol sa pagpapaunlad ng inyong negosyo. Alamin natin, suriin mula sa mga negosyante, thought leaders at mga personalidad sa iba't ibang larangan ang mga strategies, trends at mahalagang karanasan sa pagninegosyo dahil tayo ay open for business. Armed with pure grit to do something for himself and his staff and discovered the world of a unique franchise model, our guest, Ran Makadangdang, business owner and mentor from the House of Franchise, together with his partner, Aliza Landicho. Find out the franchise formula that led to fulfilled dreams, and let's explore the power of teamwork, mentorship, and resilience only here at Open for Business. In the midst of the pandemic, he saw an opportunity where others saw only haze. His bold decision to venture into the world of franchising away from his garment business not only transformed his own life but ignited a chain reaction of success, empowering many others to rise above the chaos and claim their own millionaire moments long after the lockdowns. Joining us are power couple of Team RM of the House of Franchise, Mr. Ran Makadangdang and Ms. Aliza Landicho, both mentors and members of the Mile High Millionaires Club of the House of Franchise. How are you, Ran? Hi, Aliza. Of course, there were a lot of issues brought about the pandemic at hindi lang naman kayo, di ba? Yes. Halos buong mundo, Yes. di ba? At Yes. saka yung mga negosyante. Pero it's very interesting to note that the market size in terms of franchising as of 2022, 2022 ito hindi ito yung latest. The franchise sector contributed 7.8% of the Philippine GDP and generated roughly 2 million direct and indirect jobs. At papataas pa. Yes. So, napakalaking potential ng franchising business ang model na ito. Ngayon, bago natin pag-usapan yung tungkol sa franchise, gusto kong malaman ano ba yung nangyari noong pandemic sa inyo. I learned about this garment business. Did you stop it? Did you pause it for a while? And how did you pivot? Nung pandemic, a very hard time for both of us kasi nga for the past 10 years, I'm doing the garments business from nag-graduate ako, yun na talaga yung kinabuhay ko eh. Lahat ng oras ko, lahat ng effort ko, doon ko talaga ginugol. Kaso nga lang, nung nag-pandemic, wala talaga nakalusot eh. Hindi lang naman dito sa Philippines, even sa buong mundo, walang nakalusot, lalo na sa yung mga negosyante na talagang humina yung negosyo. So, nung pandemic, syempre, kahit labag sa kalooban ko, nagsara yung negosyo ko. Masakit sa kalooban ko na yung mga empleyado ko, nawalan din ng trabaho. Kala ko mabilis lang yung pandemic, pero nung katagalan hindi na ako natutuwa, Sir Cesar, kasi even ako, yung name ko na inalagaan for the past 10 years sa garments business ko, naapektuhan. Why? Kasi hindi ako nakakabayad sa supplier ko. Kasi wala akong cash on hand. Lahat ng meron ako is damit. At that time, hindi naman, Sir Cesar, makain yung damit. Ang kailangan natin, pagkain. Tama, Kailangan essentials. natin essentials and of course, health natin. So, yun lang yung sobrang naka-down ng pandemic na nangyari sa amin. And eventually, napag-usapan namin ng partner ko na that's life. Life must go on na kailangan natin to find a way na makahanap ng pwedeng pagkakitaan that time. Pero, Aliza, yung ibang mga negosyante, di ba, pag garments yon, na-pause siya. So ngayon, nung bumalik sila, garments pa rin or in the same business, yun ba naisip nyo rin na parang anong gagawin natin sa garments business na ito? Or totally nag-shift kayo doon sa ibang negosyo? Hindi pa kami totally nag-ship. Ang unang ginawa namin, fresh market, tapos
eventually yung garments, So tuloy pa rin. tuloy pa So, rin. parang pagkakataon na ninyo, Ran, doon na mag-isip pa ng ibang ideas, ng ibang Yeah. business models. Correct. So, what was that, some call it tipping point or some call it pivot, di ba? Parang, sige, mag-shift agad tayo. Well, pag hindi natin gagawin to, maiiwan, di ba? Correct, So, correct. what did you do next? Siyempre, ang una namin naisip after ng pandemic, pagka bumalik-balik na yung market, i-dispose ko pa rin yung stocks ko sa office to become cash sa amin. Totoo, hirap kami nun sa buhay namin to live eh. Kasi syempre may monthly expenses tayo. Marami kami opportunity na trinay nung that time na yun. We do fresh market. market. Yung fresh market is an online selling ng mga karne, ng mga isda, ng mga pork, ng vegetable, ng mga prutas. We do that kasi we need to find a way na kumita. Kasi syempre sa hirap ng buhay that time. And then eventually, eto nga, may natagpuan kaming isang negosyo na isang opportunity again. Dito na nagsimula yung journey namin. Which is, I'm proud to say na full-time kaming mag-partner. Ito na talaga yung ginagawa namin at the present. Noong mga panahong yun, yung iba nag-shift into yung PPEs, face masks, tapos yung iba naman ng mga CEOs na nakausap ko, pumalo din daw yung garments niya kasi parang siguro yung mga tao, diba, nasa lockdown, gusto pa rin maganda pag natulog, dahil hindi naman umaalis, nagpagawa ng lingerie, nag-invest sila. So, lahat ng mga luxurious products, pati kotse, mga ganyan, mga yachts, tumaas ang benta. So, naiintindihan ko yung sinasabi ni Ran na dahil may challenge ka, nag-shift kayo from non-essential to essential. Nung napagkakataon yun, di nyo ba naisip mag-partner na you go also into PPEs or face masks? Actually, nagbenta rin kami yan ng mga meron face din. masks. Yes. Diyan kami, sir, na nagsimula na merong product yung company namin na copper mask, if you heard about copper Yes, mask. yes. Nagre-resell kami ng copper mask. Pero hindi nyo na nagamit, Aleza, yung mga dati yung stocks, di ba? Kasi kapag copper mask, that's a different material. Correct, Distribution correct. yun, di ba? Tama. Ano nangyari doon sa mga raw materials nyo? Naka-stock na. We are one of the supplier of the biggest mall dito sa Philippines. We don't have any brand itself. We cater the brand of the biggest mall dito sa Pilipinas. Supplier kami niya. I Ganun see. yung ginagawa ko. Oo. So, kung yung biggest mall is temporary nag-close, so yung garments din namin, yung items sa amin din. So, we are waiting for that mall to open so we can supply again yung mga items namin sa kanila. In fairness, that mall, nakipag-usap naman sa amin na maayos na tatapusin na yung lockdown and then eventually, nagkaroon kami ng understanding for that situation naman. Kayo, you shifted to this business model of franchising. Bakit Siomai King? Ano ang meron sa Siomai King at saka sa franchise na bakit ninyo naisip na mag-shift dito? Nag-start kami sa copper mask. So, yun kasi yung kailangan ng pandemic, yung mga face mask. So, eventually, we are thinking also, paano pag natapos yung pandemic, di na magsusot ng mga tao ng face mask. And then eventually, we came up na kailangan essential. That's why we venture into food, number 2. And number 3 is may food na, and then naging health conscious yung mga tao. That's why we also venture sa mga vitamin C and sa mga juices, which helps to boost the immune system. And yung Siomai King, it's been there for the past 17 years. So kami, hindi na rin kami nahirapan mag-market kasi number 1, kilala na yung product. Kilala na yung product. So, kahit anong gawin namin i-market, i-alok yung product, hindi kami mapapaya. Yun kasi yung pinakagusto namin na once we market the product, alam mo yung may peace of mind kami na maganda yung produkto, maganda yung feedback na ibibigay sa amin. Now, in your case, Aleza, di siyempre, may say ka rin as a partner, may say ka rin kung anong pipiliin nyo na produkto dahil, di ba, ang daming franchise, di ba, ang daming brands. So, siyempre, you have a say on ano ba to, Siomai ba tayo, bakit hindi donut? At siyempre, babae ka, bakit hindi health and beauty or wellness? So, ano yung take mo doon? Kilala ko talaga siya na kahit anong pagsubok na dumating sa buhay namin, talagang lalaban siya. Hindi siya papayag na yung mga nasa circle niya talaga mapapabayaan niya. So, gagawa't gagawa talaga siya ng way para kumita. Wow, interesting. You mentioned already one,
which is you said dapat kilala na yung Kilala, brand. Hindi established ka na. established na. Ano pa? And number one, of course, the quality itself. Number 2 na yan. Number kasi two. Number two. Number one is the brand established na. And number two, the quality. Okay. The quality. And number three, of course, yung longevity. Longevity ng gagawin naming negosyo. Kasi papasok ako sa isang negosyo ulit, magbe-venture ako sa isang negosyo, dapat kahit may dumating na pandemic, hindi ako maapektuhan. Kahit anong mangyari yung tao, maghahanap ng way para kumain sila. Kaya kami pumasok ngayon sa food business, which is dun sa franchise business. Yung negosyo ng Siomai King for the past 17 years, nasa food cart concept sila. Sa mga malls, we have over 1,000 branches nationwide. Kaso nga lang, nung pandemic, nagsara yung mga food cart outlets. Yung business model na ginawa natin na dropshipping business, which is we called it online franchise business, eventually, sobrang ganda ng model na yan. That's why, dun kami na-hook talaga. Wherein, in fact, Sir Cesar, to give you an idea, the online franchise business model is bibigyan ka namin ng sarili mong online shop or website. Naka-customize yun sa pangalan ng franchisee. Ang gagawin lang ng franchisee, just give their shop link or the website to their customer, to their friends, and then doon na sila mag-order. Yung mga kaibigan na nila yung mag-order. All the deliveries, all the packaging, Sa inyo. yung company na yung magde-deliver sa kanila. Even you are in the Visayas, Mindanao, basta binigay mo yung website mo, nag-order sila, yung company na yung mag-handle processing, packaging, distribution. It's a unique for franchising. Merong mga gumagawa ng dropshipping business, but not in franchising. Tayo ang una. Kasi wala pang nakakagawa nun. Usually kapag franchising, may physical store. Gumawa kami ng ganitong concept. And as you said, Sir Cesar, is yung logistic. Kagandahan, totoo nung pandemic, napakahirap ng logistics sa lahat ng negosyo. We solved that problem. Paano namin na-solve yung problem na pagdating sa logistic? We create our own logistic delivery service. If you heard about TokTok. Okay. TokTok is part of our company as well. Pero again, yung focus ng TokTok is to focus sa mga orders ng company. And secondary na, once may nag-book na iba, dinideliver din namin. Basta ang priority niyan, yung mga orders. Kasi totoo nung pandemic, number one na naging concern ng mga karamihan yan. Hirap mag-book eh. Hindi lumalabas yung mga tao. Ang daming gumagamit ng mga app na delivery service eh. Yan talaga yung sinolusyon namin. And number two, syempre, we also put up mga branches sa mga iba't ibang area para hindi na sa main office nang gagaling yung stocks. So ngayon, for example, meron tayong kaibigan sa Batangas, they want to order the siomai. So ang ginawa namin, we put up our own branch, we call it Food Hub. So kapag taga Batangas nag-order, ibabato na ng main doon sa office namin sa Batangas. Yung Batangas office na yung magde-deliver sa taga Batangas. So, combination yun, bale, ng centers or Yeah. business centers dun Yes. sa bawat lugar. Correct. Tapos, sila na yung bahala dun sa delivery. So, you don't necessarily have to invest in trucks or No, motorcycles. yeah. Parang you created business centers for the operations in Yes, terms yes. of distribution. Correct, correct. Oh, ma'am, sa inyo, anong mas mahirap ngayon? Garments business o food business? Garment. Mas mahirap Yes. talaga yun. Pero, what are the challenges that you are experiencing now that you think must be addressed? Sabi mo nga, nasolusyonan yung distribution through that TokTok. Yeah. Nag-pivot na kayo, parang you go to online, which is, Correct. di ba, everybody's going online, Correct. di ba? Kahit na nagbabalik na tayo sa brick and mortar, Yes. yung physical store, Yeah. dapat ready ka pa rin sa online. Correct. Para kung magka-pandemic man ulit, magsara ulit, meron ka. So, ano pa yung mga challenges ninyo at paano nyo nasolusyonan? Nung una, ang challenge namin, paano natin gagawin? Kasi nasa garments tayo, nag-shift tayo sa food. Sabi namin, isa lang ang gagawin natin, sosolusyonan natin. Kailangan, once we do the franchise, meron tayong mga steps how to do it. Kumbaga, mag-build tayo ng system, ng process, para hindi rin tayo mahirapan. Just like sa garments, kailangan meron akong nagko-QC, quality control, meron ako nagpapak, meron ako nagtatag, meron akong step-by-step procedure hanggang mabuo ko yung damit, hanggang ma-deliver ko. Same with this business model ng franchising. We created a system wherein yung mga bagong papasok na magpa-franchise, hindi sila maliligaw. Kasi we understand their part na yes, sanay sila sa pagtatrabaho. Pero, bakit kami magpa-franchise? Paano namin gagawin? We solve that problem. Now, once you do the franchise, kahit wala kang kaalam-alam sa negosyo, sa franchising,
gawin mo yung sistema. Ito yung step 1, ito yung step 2, step 3, So step parang 4. may onboarding process siya Correct. hanggang and hand-holding kasi parang you somehow make sure that the processes are met, the quality is Correct. there so that they will also replicate the Correct. system. Sa ginagawa nyo ba ngayon, marami ka rin bang kakilala na parang housewife pero noong nakasama na or na-introduce nyo yung business, sumali na sila? Yes. Sinabi ko sa kanila na try lang nila. Ako nga nagawa ko. Ano ba yung pinagkaiba namin? Parehas lang din kami ng ginagawa. Housewife din naman sila. These opportunities in franchising, di ba, we know that there is already a system in place. Di ba? Yes. Yun ang makakabuti. Hindi ka na magkikreate ng brand mo, magde-design ng logo mo, di ba? Yes, Yung yes. online platform mo. Yes. Sabi mo nga, gawin nyo lang to, i-ready namin, kayo na bahala magpapadala. Correct. Wow. Sige, let's talk about the franchise brands. Ano-ano ang mga ito? At paano ito kakaiba? Bakit siomai ang lagi kong binibili? What are the brands under your House of Franchise? Okay. Sir Cesar, the House of Franchise, of course, our flagship and pwede ko na angkinin na the #1 franchise or the #1 siomai here in the Philippines, which is ang Siomai King. Bakit ko nasabi yan? Bakit po? Na-awardan na tayo ng tayo ang Franchise Company of the Year ng 2020, 2021, 2022, and 2023. Paano nila nire-rate Hall yan? of Fame na tayo. Paano nire-rate Through the yan? growth of the company I itself. see. Growth in terms of number of branches? Number of branches and number of franchising na, of course, na profitable. Ilan sa na ba ngayon? We have right now, sa physical, 1,000 plus branches. Wow. And yung gumagawa lang without the physical, the online itself, hundreds of thousands of Filipinos, local here in the Philippines and international. Katulad ni Mrs. na ordinaryong housewife na walang kaalam-alam sa negosyo, still nagawa yung negosyo and yet kumita even our mga kababayan sa ibang bansa na they are looking for a extra additional income na mabigay nila dito sa Pilipinas, which is the business model of online. Talagang maraming nakatulong. Lalo pang dadami dahil nakita ka. Yeah. Ngayon. So kung sabi mo nga, kung kaya ko, edi kaya Correct. nyo rin. Nasa bahay lang ako. So, aside from... Siomai, we have Siomai King, we have the Noodle House, it's our Wait stir-fried lang. noodles. Doon sa Siomai King, ano bang meron dyan sa Siomai na yan? Bakit yan ang binibili? Okay. Ano ba yan? Imported ba yan si Siomai King? Ang Siomai King, O Sir may Cesar, special it's ano ka, may secret sauce ka na nilalagay dyan. pure meat. We don't use extender sa siomai natin. We guarantee that. Kasi and kagandahan din dyan, we manufactured own product. Meron tayong sariling commissary sa may Dasmariñas, Cavite. I see. And then we are So also... yun ang minamanage ninyo din. So kumbaga kahit na habang lumalaki yung sasali, dapat lumalaki din yun to serve the demand. Correct. And one thing na talagang una tayo sa mga ibang compare sa ibang siomai is tayo ang first 5 pieces to serve ng one order na siomai. Kasi usually, di ba sir, 4 pieces lang. 4. Tayo, Oo. 5. Doon sa pagkagat mo ng siomai, talagang malalasahan mo, Sir Cesar, na talagang pure meat to. Compare with the others talaga, sir, na malaki nga yung siomai, pero pag inano mo, nasan yung pork, nasan yung meat? Parang puro harina. The key there is really the sauce. We have our own sauce that we formulated it. We have chili garlic na sauce. Yan, lalo gusto ko yan. nagpapasarap. Yeah. For the franchise natin, sa mga products natin, tayo lang yung meron nun and yung mga franchisee natin, they cannot create their own sauce. Dapat yung sa Siomai King lang yung pwede nilang gamitin. Kasi yun yung hinahanap ng mga tao yung lasa. So sa amin lang nila pwedeng kunin yung sinasabi mo nga sir, yung secret ingredients namin. So hindi sila ito yung recipe, hindi mo Wala, i-share kami na lang ang ganyan. gumagawa nun, sir. Yung nagmamanufacture tayo. Lahat ng produkto natin, yun yung kagandahan, sir, sa franchising. Hindi na nila kailangan intindihin yung produkto, even the sauces, even lahat ng mga kailangan nilang supplies. Lahat ng yan, kami yung nagpo-provide sa lahat ng franchisee. Okay, tanong ko kay Miss Leza, ano yung naririnig mo lagi na feedback ng mga customer ng Siomai King? Usually, ang naririnig ko yung kahit walang sauce yung mga products Yun, no? natin, masarap talaga. Usually, yung mga customer kasi, tinitikman talaga nila, hindi nila nilalagyan ng sauce para mas malasahan talaga nila.
So, I ayun, see. sinasabi talaga nila na mas masarap kahit walang sauce. Okay, let's leave Siomai King. What else? We also have the stir-fried noodles, the noodle house. And then we have also the potato king. French fries naman yung business model natin dyan. So, doon sa tatlo or apat na sinabi mo, siyempre, titingnan lagi yung differentiation. There are so many siomais or so many noodles in the market. There's instant noodles, di ba? Yeah. What are those differentiations or parang unique selling proposition of your brands that encourage a lot of businessmen or housewives or ordinary people to go into this franchise? I can say yung advantage ng kumpanya natin is number one, affordable talaga yung product natin. We cater both side. Meron kami siomai for the premium one and we have also yung average na siomai. So we can tap all the market ng natin. Ang dami talaga nagpa-franchise. Hindi lang maging customer sila. At the same time, pwede nilang gawing negosyo yung siomai. Kahit sino yan. Kahit sino. Kahit yaya ako, kahit na Correct. housewife ako, Correct. kahit na driver ako. Correct. Kaya yon. Kaya yon. Sige, mamaya, when we get back, we will meet some of them. These are people who are already engaged in this house of A franchise and who have tried and tested how effective this business model is. Tutuloy natin ang kwentuhan Open for Business. We'll be back. Stay with us. Open for Business is back. And before the break, we were talking about how ordinary people can also enter into this franchising model. Ran and Aleza will introduce to us ordinary people with very ordinary backgrounds who created millionaire moments, how they succeeded also in business, and how they're still growing. Makikilala natin sila ngayon. Sa ating first na franchise partner, she was a former HR officer and doing this business, she earned her first million, Jessalyn Hamisala. There's a lot of things with HR, employee relations, di ba? A lot of people management, compensation and benefits, mga ganyan. Ganun yung naasikaso mo. Ano yun? Nag-full-time ka na ba? Did you resign or part-time mo pa lang ito? Actually, yung ginagawa ko na pagtatrabaho sa HR officer for 11 years, hindi ko nakita doon yung iniipon na sahod. Kasi hindi pa rin pala sapat talaga yung sinasahod ko for 11 years. Kaya ginawa ko, kumuha ko or naghanap ako ng ekstrang pagkakakitaan, which is napakaganda ng opportunity na binigay sa akin dahil sa House of Franchise, natagpuan ko yung extra ang income. Sa simula, part-time kong ginagawa. Nagre-retailing lang ako. Then eventually, nakita ko na kumikita ako dito. Kaya palang kitain. Hindi lang pangkinsenas katapusan yung kikitain ko dito. Kasi magiging life-changing opportunity pala to for me as HR officer. Hanggang sa eventually, from retailing, naging wholesale na rin po. And then eventually hanggang ngayon, full-time franchisee na po ako. Nako, baka maraming nasa HR ngayon. Mag-iisip na rin. Pero, sige, dahil HR ang background mo, ano ang mga karanasan mo sa HR na nai-apply mo rin dito sa business? Because we believe naman that, you know, for every background of an entrepreneur or a businessman, lagi yan may pinaghuhugutan Yes, na po. kailangan may somehow na isasama ka doon sa business opportunity mo. Ano yung mga natutunan mo din sa HR na parang in the course of that 11 years, buti na lang HR ako, nai-apply ko to sa business. Yes, I nito. took advantage as HR officer the time na nag-franchise ako dito. Ang kagandahan kasi, yung manpower relationship ko sa kanila, na-apply ko dito. At the same time, yung naitulong kasi sa akin ni na GM Ran and GM Alessa, na-apply ko rin siya. Dahil with the help of the manpower pooling agency na pinasukan ko before, yung pagmamalasakit sa tao.
na na-apply ko dito sa negosyo. Kung dati nag-hire ako ng mga tao, ng mga empleyado na gustong magkaroon ng trabaho, dito naman nagawa ko na tumulong din kasi yun yung ginawa sa akin ni na GM Rani, na GM Isa, yung tinuro nila sa akin, yung hard work, dedication, and even yung mga tinuturo ng company and also ni GM Ran and GM Isa, na-apply ko sa mga taong gusto ring magkaroon ng life-changing opportunity na meron ako ngayon. One key word I think that you mentioned is mentorship. In HR, we always talk about mentorship. We always talk about training. Trainings. So, in this case, you give credit to your heads. What is it? Ano yung mentor tips na natutunan mo sa kanila na sinishare mo naman sa ibang tao? Ang kagandahan po kasi ng House of Franchise and syempre na GM Ran and GM Isa, yung one-on-one mentorship. Yung una, hindi ko alam tong negosyo. At the same time, wala akong idea. Ano ba tong pinasok ko? Gusto ko lang kasi talaga extra income. Pero with the help of the trainings, then mentorship with GM Ran, ang ganda lang ng platform, yung sistema na meron ng kumpanya, kaya madali kong na-adapt, na-apply sa akin. And aside from that, syempre, yung mga tao na gusto ring talaga magkaroon ng ganitong buhay na meron ako ngayon, na-apply ko rin sa kanila. Kasi yung hard work and dedication na itinuro nila sa akin, which is kaya sila naging matagumpay dito sa negosyo, yun din yung ina-apply ko sa sarili ko at itinuturo ko rin doon sa mga business partners namin. From an HR assistant or officer, let's move on to another testimonial. Kakaiba to kasi former yaya and now natagpuan niya tong negosyo na to and naging full-time siya at she earned her first million dito sa business natin, none other than Coach Shay De La Vega. Hi, Sir Cesar, good afternoon po. So, di ikaw naman, parang medyo kakaiba. From siya, executive siya sa isang kumpanya. Ikaw naman, yaya. At alam naman natin, napakahirap din kumuha ng yaya. Ano naman yung naging opportunity mo? Bakit ka nag-venture sa business na ito? Nung time na pumasok akong yaya, Sir Cesar, that was 2021. Kasi bago ako magyaya, okay naman yung buhay ko, kaya lang may pinasok ako na investment pero hindi nag-work, hindi na ibalik yung pera. So, dumating sa point na na-zero talaga ako and nabaon ako sa utang. Kaya wala akong choice. As a breadwinner, kailangan ko talagang kumita. So, kahit pagiging yaya talagang pinasok ko ng pandemic. That was 2021 and then yung kapatid ko 2 years na siyang na-stop and gusto niya talaga yung mag-aral. Sabi ko, sige pumasok ka na. Parang kahit hindi ko alam kung paano ko gagawin. Hanggang sa yung sahod ko, hindi naman siya enough para makapag-aral yung kapatid ko hanggang makapagtapos. Hindi ko ma-imagine kung paano ko siya mapapagtapos that time. Yung friend ko, si Miss Aleza, na isa sa mga naging successful dito, nakita ko yung growth niya sa business. Siya na yung nag-offer sa akin kasi nalaman niya yung nangyari sa akin na hindi maganda talaga yung pinagdaanan ko nung pandemic. So, hindi naman din ako nagdalawang isip na tignan yung negosyo kasi kung nagawa ko nga magyaya, kaya ko rin naman siguro magnegosyo. Yun talaga yung pumasok sa isip ko. Why not subukan ko? Sa mundong to wala namang masama kundi sumubok lang tayo ng sumubok. Ang kagandahan kasi dito sa House of Franchise and sa team namin, Team RM, is hindi ka na mahihirapan eh. Hindi ka na mahihirapan paano yung gagawin mo, the way you sell the products. Kasi buo na yung sistema. Kumbaga, spoon feed na talaga lahat ng kailangan mo dito sa company namin. And isa sa mga nagustuhan ko talaga dito sa business, Sir Cesar, is yung trato ni Sir Ran and Miss Alessa sa lahat. Imagine mo, Sir Cesar, nung nawalan ako ng pera, di ba usually tayo pag nawawalan tayo ng pera, nawawalan din tayo ng kaibigan. Pero yung pagtanggap sa akin nila Sir Ran and Miss Alessa, that time na dapang-dapa talaga ako, hindi nila ako tinignan as yaya, tinignan nila ako as kumbaga parang isa to sa mababago yung buhay. And I'm proudly to say na within 6 months, kumita po ako ng more than 1 million dito sa business. And very grateful talaga ako and thankful sa company. Last week lang nakapaglabas ako ng brand new na sports car.
Wow. Ay, hindi lang talaga car. Sports car talaga. Sports car. Kaya Okay. ano. By the way, this is a business show. This is not a drama program. So nakita nyo naman kung paano makabagbag damdamin yung istorya ng ating bisita ngayon. But, you know, I find a lot of insights there. Number one is if you are hopeless already, there are people who can help you in business. And if you think that being a yaya is a simple job, it's not. And based on that, another insight is that, you know, from there, you can also succeed in business. So whether you are a corporate executive or a household help, so basically, everybody has a chance. And another insight there is, of course, the value of friendships. I like the way it was described that when you're down or you don't have money, you lose friends, which is also a reality in life. Correct. And this is a story of not just business, but a story of family and Correct. relationships and true friendships. This time we have another set, and let's have Bren and Aleza introduce them. All right, for this one is he was a former seafarer for 5 years and now nakakatuwa lang full-time franchisee na hindi na niya kailangan sumampa ulit ng barko. At the same time, kasama na niya yung mahal niya sa buhay dito sa Pilipinas doing the business none other than Coach Carl Lister Monreal. How are you, Carl? Thank you po. I'm a former seafarer, Carl Monreal. And now, full-time na po ako nandito sa House of Franchise with the guidance of GM Ran and GM Isa. Alam kong ang mga napupunta sa barko, talagang hirap din kayo dahil malayo sa pamilya, malayo sa magulang, malayo sa lahat, 'di ba? Nakakababa lang kayo kapag dumadaong yung barko. At ang hirap niyan kasi lungkot yung ano nyo, 'di ba? Parang your problem is normally that loneliness, that longing for your family and friends. At alam ko rin, yung iba, nakakaipon dyan. Nung pandemic kasi, kasama ako sa mga na-repatriate dito sa Pilipinas. From? Anong bansa? From US, galing kami ng Los Angeles, that is March. Actually, 3 months pa lang akong kakasampa sa barko noon. 3 months, so wala ka pang ipon nun. In my fifth contract, 3 months pa lang ako nakakasampa, biglang tumama yung pandemya sa US. So 5 years ka nang Yes po. nagbabarko. Halos lahat kami, nalungkot kami nung wala nang sumampang mga turista. Yung 3 months na yun, wala pa akong ipon. Actually, ako yung regular na seafarer lang na pag umuwi, 3 months lang, pag sampa ng barko, wala nang ipon talaga eh. Ganyan po karamihan talaga ng mga seafarer namin na ano. Lalo na pag medyo mababa ako kasi nasa kusina yung work ko. Nasa cruise ship po ako, nag-work before. Sapat lang talaga yung mga naiuwi ko, yung savings, and hindi makaipon. Kasi wala rin akong work sa Pilipinas. Tapos nung dumating yung pandemya, talaga sabi ko sa wife ko, paano na lang tayo? Napunta ako sa business ng online, napunta ako sa business ng pagpa-fried chicken kasi syempre linya ko rin naman, luto din naman. Then eventually, may kaibigan ako, kumpare ko mismo yung nag-introduce sa akin ng business na una parang sabi ko ayoko eh. Kasi hindi ako pala benta ng sa direct selling nung yung sales talk. Sabi nga nung iba, skills daw yan or talagang inborn daw yung pagba-market. Pero nung nakita ko yung kaibigan ko, yung kumpare ko mismo na pumasok sa business at kumita sa loob ng isang araw ng 4,500, sapat ng dahilan sa akin yon na gawin ko din yung negosyo. Kasi yung kumpare ko nga, which is yung katabi ko ngayon, siya yung nag-introduce sa akin. Then, nagawa niya. Simple lang tanong ko sa kanya, paano niya nagawa to? With the guidance of GM Ran and GM Isa. Kaya, kaya talagang kumita. Even, ano man ang linya mo na trabaho or ano mang karir mo, kaya mong kumita sa negosyo dito sa House of Franchise dahil sa support and sa pagtuturo at guidance talaga nung GM Ran and GM Isa namin. Every time na nasa barko po ako at tuwing naka-break ako, nag-iisip din talaga ako ng sariling negosyo. Mahirap kasi talaga eh. Ang bilang seafarer tapos may newborn pa ako nung time na yon, bagong panganak si Mrs. Yan yung kadalasang problema nung mga nasa abroad, nasa barko, na kapag nagkasakit yung pamilya mo, wala ka sa tabi nila.
Kaya every time na naka-break ako niya, nagpapahinga ako, walang araw o gabi akong pinapalipas na nag-iisip talaga ako kung anong negosyong papasukin sa Pilipinas. Sabi ko dati, matumbasan lang kahit at least kalahati lang na sinasahod ko sa barko, ang kitain ko sa Pilipinas, gagawin ko yun. And nagkataon din talaga na pandemic. Siyempre, marami tayong mga kababayan na nawala ng trabaho, pero dito sa House of Franchise, marami din tayong kababayan na nabigyan ng oportunidad magkaroon ng income sa panahon na yon. At kasama po ako doon. Sipag, tiyaga, meron na ako noon eh. Sabi ko, kung ano yung ginagawa ko doon sa barko, try ko lang ilagay dito, siguro kikita talaga ako. And ayun, doing this business, nasa 2 years and 8 months na ako. And ang maganda rin naman talagang tinakbo dahil sa andyan yung mga leader, katulad ni GM Ran ng GM Isa na sobrang dedicated magturo at hindi ka nila iiwan talaga. Gusto nila ikaw ay maging successful din sa business na to. Sa next po natin, Sir Cesar, public transportation na driver siya na Perfect. ngayon natagpuan niya yung negosyo na House of Franchise and now nakuha na rin niya yung first million niya dito sa negosyo. Paid na rin yung kotse na dinadrive niya na sarili na niya ngayon. Hindi na papatagalin pa, none other than Coach Robert Gonzalez. That time na dumating itong pandemic natin, hindi naman natin ginusto lahat. Na isa ako sa nawala na naman ng pagkakitaan. At hindi ko rin alam kung saan ko kukunin yung susuporta ko sa pamilya ko para matustusan yung aking pamilya. That time, kahanap ko ng aking pagkakitaan. Nakita ko tong House of Franchise. At talagang blessing na magkaroon ng opportunity na magkaroon ulit ng pag-asa sa buhay. At yun, buti na lang nakita ko tong House of Franchise at talagang kahit bago ka sa negosyo, hindi ka marunong magnegosyo. Dito, well-guided ka kasi may mga training, may mga step ka na lang nasusundan para magawa yung negosyo. And of course, nandito po yung aking mentor na si GM Ran and GM Alesa na parang pamilya yung turing sa'yo na para magawa mo yung negosyo to. At yun, in just 2 years and 10 months, kumita po ako ng milyon at doing this business, talagang grateful talaga kami mag-asawa na ang laking bagay na natulong sa amin ng House of Franchise. Yung binabiyahe ko dati na sasakyan, na 2 years pa lang, dumating yung pandemic, na fully paid ko dahil dito sa business ng House of Franchise. Thank you so much, Boss Joe and Boss Carl, sa opportunity na binigay mo sa amin. And ayun nga po, pati yung bahay namin, naparenovate ko na po, na maayos. And then, nabibigay ko na rin po yung mga needs ng family ko dahil dito sa negosyo natin. Okay, lovely conversation. And we're down to the last person. Ran, please do the honors Okay, of this man, maaga siyang namulat sa mundo ng pagtatrabaho since nag-aaral siya, is a working student. After that, nasa mundo talaga siya ng employment. Pero doing the job, syempre, hindi rin sapat yung kinikita niya, lalo na ng pandemic. And then he ventured into this business now. I'm proud to say, one of our full-time franchisee and Millionaires Club, none other than Coach Jerome Ang. I'm Jerome Ang, former employee for 15 years. Hindi ko akalain na talagang papasok ako sa isang business kasi talaga nag-start ako na alam ko if I want to earn money, kailangan ko lang maghanap ng magandang trabaho or pagtrabahuhan to earn. So, luckily, eto, nandito ako ngayon because of the House of Franchise. I'm a former accounting supervisor for how many years din, pero hindi inaasahan ng lahat na tatamaan talaga nung dumating yung pandemic, no one knows naman talaga. So, isa ako sa mga naapektuhan, nag-cost cutting yung company. Sa husband, hindi ko rin akalain na isusugal ko pati buhay ng wife ko. Kasi wala akong na-invest any vehicles, di ba? Dapat for how many years na nagwo-work kami in corporate world, sana meron kaming na-invest something. But nung panahon ng pandemic talaga, ang nakayanan ko lang bumili kami ng second-hand na Japanese bike. Para lang magkaroon kami ng transportation, pumasok sa office namin, makumpleto lang namin yung sweldo namin na kalahati na lang. So doon na yon, one day nagkaroon ng incident talaga, not knowing na meron nararamdaman si wife nung while traveling kami.
Actually, Sir Cesar, ang travel namin from our house to our office is 10 kilometers papunta pa lang. Meron siya iniinda, nag-collapse siya. So, nung nag-collapse siya, doon yung wake-up call ko, ano bang klaseng buhay na naibigay ko sa pamilya ko, bilang padre de pamilya. So, buti na lang, wake-up call, and then, good friend of mine, si Mr. Ran Makadangdang, kababata ko po siya, si GM Ran, nagkataon na talagang lumapit lang ako for help. Pero nangamusta lang, nangamusta lang. Kumbaga kumatok, nangamusta, and then he offered me this business talaga. Life-changing business yung online franchise ng showmaking. Kasi that time nung in-offer niya sa akin, I know the company naman I don't have the franchise fee for the food cart. Sabi ko, wala akong budget. Sabi niya, we have something different naman na ino-offer, yung online franchise. So, doon nag-start po tayo as a online franchisee. So, ang maganda lang naman po doon talaga sa nangyari sa buhay namin, life-changing talaga. So, yung from bicycle na nabili ko, napundar ko na Japanese bike, I got my first car here in our showmaking sa House of Franchise talaga. Doon ko siya nakuha. These stories are amazing, very inspirational. We appreciate the fact that you're sharing all this to provide not only business but hope Yes. in life. You know, sometimes that's the last thing that we needed for some people like you to, share to everyone that there's hope amidst all the problems and challenges that we experience in life. Before we let you go, this has been a very, very interesting conversation. Leza, ikaw muna. The camera is yours. Ano yung mga tips mo naman sa mga housewives o ordinaryong tao para pumasok sa pagninegosyo? So, ayan, ang ma-advise ko lang siguro sa mga katulad ko na housewife, huwag kang matakot sumubok kasi ako, sumubok lang din ako. Kahit na wala akong kaalam-alam sa negosyo kasi nga, housewife lang ako. Pero dahil kasi dito sa company, may sistema ka na susundin, so hindi na ako nahirapan. Dito mo ma-experience yung na-experience namin ngayon na mag-asawa na time and financial freedom ngayon. Time and financial freedom. That's really great to hear. And from the master mentor, Ran Makadangdang. We are very thankful for this company na House of Franchise, kay Pres Jonathan and kay VP Carlito Makadangdang na talagang tumulong sa amin, nag-guide sa amin, kaya kami naging ganito. Wherein kung ano man yung nagawa namin, naturo nila sa amin, yun lang din talaga yung binibigay namin sa mga business partner, lalo na yung mga narinig nyo ngayon na all walks of life, makita mo na walang pinipiling profesyon, walang pinipili kung ano estado mo sa buhay. Ang importante, may pangarap ka at gusto mong magbago yung buhay mo. Hindi lang buhay mo, pati ng pamilya mo. So sa lahat, ma-advise ko talaga, maraming opportunity na dadating sa'yo sa buhay. You need to pick one. Choose one, mag-commit ka and mag-decide ka na yun lang yung gagawin mo. Dahil yun naman yung importante. Walang special sa ginagawa namin, walang sikreto. It's all hard work. Sabi nga namin, yung success namin, it's not luck. Hindi yan nakachamba lang. Lahat ng to, dinaan namin sa hard work dahil kahit sa pagtatrabaho mo, kailangan mong magsipag para umangat ka sa trabaho mo. Just like dito sa negosyo namin, nagsipag din kami. At kagandahan dito, once pumili ka ng opportunity na yon, kailangan tignan mo rin yung taong makakasama mo. That's the best thing. Maraming opportunity, pero yung tao na sa hirap at sa ginawa, yun ang pinaka-importante. Yung decision making sa amin dito, na hindi ka susukuan ng tao na magme-mentor sa'yo, mag-guide sa'yo dito sa negosyo. Pag nahihirapan ka lalo, nandun at nandun yung mentor mo na handang tumulong sa'yo para umangat ka sa buhay. Yun ang pinaka-best part sa negosyo na to. Yung taong makakasama mo dahil yun yung taong makakatulong sa'yo. Ito kami, yung pamilya namin na Team RM Family sa loob ng House of Franchise. Kami, sabi nga ni Sir Cesar kanina, we're not just a business partner. We are family dito sa negosyo ng House of Franchise. And we are the Team RM Family. Wow. And Ran said, choose one. So, choose House of Franchise. Don't forget, we are Team RM Family. Whether you're considering a franchise or simply seeking inspiration, remember, it's important to start now. Take the first step by doing research, connecting with mentors, and exploring your options.
The stories we witnessed today serve as testament to the power of human connection, collaboration, and the courage to dream big even in the face of adversity. With dedication and the right support, you too can write your own success story. And with that, our quote of the week is from Barbara Corcoran, a real estate mogul. She said, "Finding opportunity is a matter of believing it's there." Maraming salamat sa inyo, Ran, Aleza, and to your successful partners, Shay, Carl, Jesslyn, Robert, and Jerome. Maraming salamat sa isang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. Ito po si Cesar Vallejos. Maraming salamat.